Meron bang nagkakaroon ng intersection ng love life or relasyon sa sa financial stability? It's very important din that we realize na deep inside, kung titingnan natin maigi, yung engaging or committing yourself into a relationship, may mga kakaibat din yung cost, especially financial cost. Kung titingnan natin lahat ng galaw natin, even if, like for example, pupunta lang tayo sa work, may gastos na agad tayo doon, pamasahe, or yung fuel ng ating kotse. Ganun din pag mga ikipag-date, diba? May gastos na agad, papunta ka pa lang sa venue, gagastos ka na. And yung palang pag-prepare mo sa sarili mo, pagpapapogi, pagpapaganda, may gastos din yan kasi bibili ka ng mga beauty products, diba? In order to look good. And syempre, tayong mga Pinoy, mahilig tayong mag-bond. Hindi tayo pwede mag-bonding na walang pagkain. I would say po talagang if you're going to commit into a relationship, you also have to check kung kaya mo ba siyang i-add to your financial responsibilities. So, dun sa debate ngayon sa social media, Ivan, saan ka pumapanig? Kung nag-agree ka ba na kailangan financially stable bago magkarelasyon? I do agree po dun sa statement na yan. Kasi mahirap din po talaga if, yun nga, sabi nga po ng iba, yan, pang-uutang mo yung pang-date mo, hingi ka sa parents mo ng pera pang-date, di ba? Which is, yun nga naman, in a way din kasi, di ba, if both of you are financially stable, you will be able to better present yourself then. For example, kayo na, tapos papakilala ka na nung partner mo sa parents niya. Di ba, mas maganda na, oy, okay to, financially stable. Love would put food on the table, di ba? Mas magaan yon kung pareho kayong nakapag-contribute sa cost at compared as to yung isang individual lang yung gumagastos for it. So, ayun po. Ang point of view kong po nung kasi, dapat parehong nagko-contribute dun sa relationship. Hindi lang emotionally, hindi lang physically, pero dapat pati financial aspect.